Si Kinan sa kasi. Choy Choy. Sige. Si Sir Kinan sa Sir Choy Choy. Ang big sir. Sige. Okay, so wala na yung people diyan sa loob. Maka-plaster na kamo diri sa gawas. Okay, so salamat sa mag 7 minutes. Si Gwenny. Wow, pastor ako. So, mayong buntag sa atong tanan. Hello. So, ako ang mag 7 minutes karon. So, before anything else, nakakapasalamat kay Lord for another opportunity and also kay Kuya Babila Pastor for this opportunity na mustand na po sa inyong atubangan. So, gamay rin na message. I think gamay na siguro. So, gamay na siguro na story time. So, ang grade 7 ako, may friend ako. So, pag friend mo ni sa katao, di ba mahilig ka makipag-link na ni mo arms sa duha. Pero ito na ako friend kay Juan mo atras siya every time na mo siya i-touch. Like, di siya ganahan na magpahikap, di siya ganahan na hikapon na mo siya, mula dyo pero siya sa amo. Pero yan ang mo ito pansina, yan ang pansina ito. Tapos nag-message siya ito, pagkagabi lang siya na, guys, sana di ka mo malain sa ako. Pero dili mo ko ako ganahan na hikap-hikapon ni Jo ako, ganahan na ijo ako, koptan sa kamo, to ka sa braso. Tapos kami, nilarangan kami na, okay ra, sorry ka radyo ko, nalain ka sa among kalungod, hikapan na mo ka, tapos di ba ka comfortable. Nasi dyan na, okay raman, pero adyo na niyo ako kopti sa sunod. So John, kay, one of the examples John of setting boundaries sa ato. So in a relationship, dapat mag-set ng boundaries. Huwag mo ni boundaries. Those are the limitations knows kung dyan sa isang relasyon. It's not just about romantic relationship, but also friendship, sa parents, and other kinds of relationship. Di ba pag ato parents, kita youth, di ba mula nga ato parents na, oy, walay cellphone pagka alas G's. Oh, that's a boundary. Okay, bawal. Waya, no dapat. So, dahil sa friends na ko boundary sa ila na, guys, kung manglaag ka mo, dila ko pwede ng Saturdays and Sunday. So, mo dyan ako boundary sa ila na, every time na manlaag ka mo Saturday or Sunday, dili ko dyan kumuiban. So na makasabot man sa sila, mula mo sila na, ay okay Gwen, ano ba dyan, man di maka-available ng Saturdays and Sunday. Tapos mula mo ko na, dyan guya mo activity sa church, di amo youth, nga na, sa Sunday po kay simba na mo. Kung gusto ni Joe, basi pwede ka mong maiban sa ako. Tapos di man sila musugot, hamok may excuses. So mo dyan ako, boundary sa ila. So, how is setting boundaries important in a relationship? So what is a boundary? It is a rule or limit you set with another person to express what you deem acceptable and unacceptable. So nga naman importante man na mag-set kita ng boundaries sa isang relationship. It allows those who care about us to support us in the way we wanted to be supported. They let us engage in relationships fully and openly, knowing we clearly express our limits and made it easier for others to respect our needs. So boundaries basically means na mo-respect sila kung nunoy ato. Kaya bali mo lang ka na sa mo sa bayay, one of our boundaries kay di dapat kamusuyod sa kwarto na way panuktok. Amo dyan ang boundaries na mo sa bayay. Dapat kumusuyod ka ng kwarto, manuktok dapat. So, amo dyan na mo takimuan ni ate, maskin share kami ng kwarto, manuktok gajud kami dyan. Kay, yan na, that's respect. So, amo dyan si Jack. So, John si Jack, it is very important sa isa ka-relationship kay kung dili kita mag-set ng boundaries sa isa ka-relationship kay maguba ang trust o ham abuse dyan na relationship. Kay basin ba dyan, musubrahan, tas waya ba dyan, taghimo ba dyan ng other person sa imo kay na-offended na ba dyan, kaya katungod di ako nag-set ng boundaries. So, what dyan important si dyan na mag-set kita ng boundaries? So, a healthy relationship is a result of setting boundaries. So, one of the best examples pinaka-first na boundaries is naa sa Bible. Si may makaguess, set ng boundaries. Naa sa Bible, sa pinaka-sugod pag-adun. Okay, sa Genesis, ano naman ang story sa Genesis nag-set ng boundaries ang Ginoo? So,
So, okay, wayan na, take ng yes. So, ang pinakauna na tag-set ng boundaries ng Ginoo kay bawal mo kaon sa tree of knowledge of good and evil. So, number 1, dyan na tag-set ng Ginoo na boundaries sa tao na dili dapat kita bukaon na sa tree ng knowledge of good and evil. So, may dyan pinaka number 1 na habilin ng Ginoo, limitation ng Ginoo sa kay Adam ra, o ya na apil si Eve, na dili dapat ka mukaon sa dyan na puno. So, everything, taghimo na ng Ginoo, di ba kawin naman kita ko nung story ng creation, taghimo na ng tanan ng Ginoo, tag-provide na niya tanan. Pero number 1 rule niya, or set niya ng boundary kay Adam, adyo pagkaon sa dyan na puno. So, mo dyan niya, pinaka number 1 na boundary. A person that truly loves you will understand and accept your boundaries. So, dyan iba na dili mag-set ng boundaries sa ka-relationship tungod kay basi malangan na, uy, ka-OA ni mo, ka-RT ni mo, ka-UA ragajud ni mo, na. No, pero importante ang mag-set ng boundaries sa ka-relationship. In Genesis chapter 3, it showed the consequences of not following boundaries. Ano may naitabo atong the moment na waya ni sunod si Adam and si Eve kay Lord. Sa nila tagkaon an fruit. May natabo sa ila. Di ba tagpalaya sila? Nagguba ang relationship. So that's what happens kung ang boundaries na giset nimo sa isa ka relationship kaya dili kayo respetuhon ng isa ka tawo. Magguba ang trust o huyan na relationship na may tabo sa iyo. So ang rule dito ng Ginoo sa ila is not to eat from the tree of knowledge of good and evil. Genesis 2:17. Genesis 2:17. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So, ang taglaw ng Ginoo na you will surely die is not literal, but meaning dyan, mapatay ang ilang relasyon to each other. So, madyan ang importante nga naman mag-set kita ng boundaries kay basta pa dyan, kung ang tao dili kaya mag-respect na nimo boundaries, walay respeto ang tao sa imo and dili ikaw niya love. So, unacceptable dito sa Ginoo kay sa 16. Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. So, madyan kadawat-dawat para sa Ginoo. Kay pwede ka mukaon ng mas uno na makita nimo diha. Pero, unay unacceptable para sa Ginoo, ang kaunon ang fruit sa tree of knowledge of good and evil. So, mo dyan ang boundary ng Ginoo na set nila sa tao. Once na mo cross ka wato na line, expect na mapatay. Dili kon literal, but ang relationship ng tao sa kang God. In this, God had shown us what boundary is. O, di ba, naglaon din na. Ang boundary is support them in a way they wanted to be supported. So, ang Ginoo, di ba, taghatagan niya ang tao ng task. It is to manage ang niya mga creation. So, dyan, in a way, gusto ni God na supportaran siya in a way na kanang ang Ginoo ang may mag-manage ng niya creation. No? And respect their needs. So, kung na boundaries, magrespeto kita sa dyan na boundaries. So, dito taglaw dito, na respetohon dapat nila Adam and Eve, kaya dapat dili nila kanon ang fruit sa tree of knowledge. Pero ano may nahitabo? Jay bay respeto na nahitabo hindi yan. Bawaya. Jay bay, malang ba natin na love ba dyan? Love ka dyan ni Adam of Eve si God, kaya na yung nila ka. Di nato dyan ma-answer, pero if you really love someone, kaya ni mo ato respetohon o musunod. No? Not respecting their boundaries can break trust and their relationship. So may nahitabo sa chapter 3 na haman na disappointed ang Ginoo kay nga naman nahimo nila to sa ija. After all, himo ng Ginoo para sa ila, ang mura ba dya ato i-repay ng tao sa kang God. So ikaw after all, mo taghimo, taglove nimo sa katao, tapos isa ra ka boundary yan mo taghatag sa ija, pero di yapon niya to marespeto. Di ba sakit para sa imo po? Di ba murag ang mura ato pagkatapos na nga nila ba dyan yung may sa ako. Pero maski nga lang no, si May Gapoy nag-try pag-fix ato na broken relationship. Si May nag-try pag-fix ato na broken relationship. Si God rin gihapon, no? Ang tao nakasaya, ang tao may nag-break ato na boundary, pero si God gihapon na naghanap ng solusyon para ma-fix sa gihapon ato na relationship. No? Dako karadyaw na
kuan na in awe or kanang ma-amaze ang ko lamang kay ang love na tagpakita ng Ginoo kay no matter how na i-try ato ng tao na i-break ato na boundary pero ang Ginoo naghanap gyapon ng way para ma-fix ato na relationship. Kaya ang Ginoo, He is a God of love. No? A love na dili nato ma-describe, not an earthly love na makita nato sa ato surrounding, but a love that transcends galaxies, transcends the world, and bigger than what can have imagined. So, dako ang love sa Ginoo. So, since nagkatagan man ang chance ng Ginoo ang tao na para ato na relationship ma-fix, uno may command boundary na tag-set na sab ng Ginoo sa ato through kay Jesus Christ. Uno may new boundary na taghatag sa ato ng Ginoo karon. So, naglaom diri sa Romans 6:12, therefore, do not let sin reign in your body, so that you obey its evil desires. So, mo ini ang tag-set na another boundary ng Ginoo. Do not make sin or do not do a sin. So, jaon na sin, hamok nagi-cover jaon. Hamok nagi-cover jaon ng mga butang. So, as dili maayo, that's already a sin. So, mo dyan ang tag-set ng boundary ng Ginoo. Once na himo na sab nato, okay, bye-bye, guba na sa ng relasyon. So, mo dyan siya. Pero dili man gyud nato ma-avoid, di ba? As long as dahil kita sa world, makahimo mga jud kita. Pero, jaon dyan sa imo. If you're going to do it intentionally, okay, alam mo na yan. Jaon dyan sa iyo. So, no? Pero ang Ginoo, He's gracious. Pero dili dapat dyan nato himuon na excuse para magbalik-balik paghimo ng dili maayo. No? Dili dapat nato ay abot sa punto na mapuno ang Ginoo na kanang hala sige ako naghatag ng second chance tapos singato ra ba siya. Una para sa unsa man adto na boundary kung idyo ra man ba siya i-cross, di ba? So mo dyan and ako i-share karon na ang boundaries na giset sa atin ng Ginoo is to remind ourselves always na be mindful kung ano ato himuon. Be mindful kung ano ato ba mga actions kay okay pa ba, nakaset pa ba diya sa linya ng Ginoo, and diyan pa ba sa iyo will. So maras po, thank you. Thank you. Thank you, Ate Gwen. Ganda ng message ni Ate Gwen. Salamat ko ni Ate Gwen. Hindi po ako mag-ano ngayon, i-preach po dahil meron po akong inassign. Ito po ay preparation sa mga binibigyan ko ng opportunity para sila ay ma-train. Hindi natin alam, gamitin sila ng Lord sa ibang lugar, padala sila ng Panginoon sa ibang lugar, or maybe dito, kami ay ipadala sa ibang lugar. Depende sa Panginoon. So, i-ready na po natin yung ating mga Bible, mga puso natin, na talagang handa tayo makinig sa salita ng Diyos. Thank you, Ate Gretchen.